Si Castro. Isa pang Castro. Ang bira itong mga Castro na to. Ay, kayong mga Castro, sakit sa ulo sa Pilipinas. Ay, nako. Castro, pinauwi si Roque. Ipahuhuli nyo din pag uwi dito. Pagdating sa airport, pahuhuli nyo agad. Ay, sige. Tingnan natin. Paano ang procedure nito, Kong? Pwede nyo po bang sabihin sa amin, yung sulat ba i-course through what agency, DFA? Yes, oo. So, pangungunahan ng Makabayan, no, yung pag-raise nito, na pangungunahan ng Makabayan ang pag-raise nito ng alin? Para harangin yung request or application ni Harry Roque ng asylum sa Netherlands. Ayan, kasi si Atty. Roque ay nag-a-apply ng asylum sa Netherlands. Alam naman natin, eksperto po si Roque patungkol dito sa ICC, no? So, siya ay makakatulong sa team ng Duterte sa bilang kanyang abogado diyan sa ICC. So, sa madaling salita, kaya ginigiba po si Roque dahil ayaw nila magkaroon ng lamang ito si Tatay Digong. Lahat, alam naman natin basta patungkol sa makakatulong kay Tatay Digong, lahat na makakatulong sa mga Duterte, tatagpasin nila. Ganyan po ang galawan dyan. Okay? So, gusto nilang pauwiin ito at hindi bigyan ng Netherlands ng asylum si Roque. No, ito ay iproproseso ng Quadcom at dadaan ito rin sa channel, no, sa proper channel. Ito, padadaanin nila sa Quadcom. Okay, yung pagkontra dito. Sige. Kasi alam naman natin, pwede itong maging government to government ang magiging channel nito. Ang sa kanya, government to government ang magiging channel nito. Para sa akin, mali yun. Hindi, tama po yun, pero mali sinasabi niya na padadaanin niya to sa Quadcom at sasabihin na dapat si Atty. Roque ay hindi bigyan ng political asylum. Una, hiyang-hiya naman ako sa iyo, Castro. Tama po ba na ikaw ay convicted child abuser? Nagtatanong lang, hindi kita chinichismis. Totoo ba na dineklara ka na ng korte? Convicted, declared as child abuser. Totoo ba? Hiyang-hiya naman ako sa iyo, napakalinis mo. Ikaw pa talaga ang kikilos against Atty. Roque. Kakahiya ka naman. Ay, ako pala nahihiya sa'yo. Dahil sa sobrang linis mo, hindi ako makatingin sa'yo at hindi ako makadikit. You are so clean. Pangalawa, bakit Quadcom? Bakit ayaw nyo ba gamitin ng korte? Di ba? Yung Quadcom, you will investigate only in aid of legislation. Hindi ko po maintindihan. Kayo ay mag-iimbestiga lang para kayo ay matulungan makagawa ng batas. Yan po ang congressman at congresswoman. Yan po ang Quadcom. Bakit kailangan mo padaanin sa Quadcom at hindi sa korte kung gusto nyong pauwiin si Atty. Roque? Kasi siguro, ito tingin ko dyan, wala kayong panalo sa korte. Kasi alam ninyo mahina ang ebidensya ninyo. Ang alam nyo lang, dyan sa Quadcom dahil magkakakampi kayo dyang mga buhaya. Magkakakampi kayo dyan Ang layo na lumalayo na tayo. At kailangan nyo si Roque para makagawa ng batas. Aabalahin nyo yung magtatanggol sa dating presidente na ipinatapon sa mga puti dahil gusto nyo maggawa ng batas. Anong kalokohan to, Castro? Naiintindihan pa ba nyo kung anong trabaho ninyo dyan? Naiintindihan nyo ang difference ng legislative sa judiciary? Lahat parang gusto nyong husgahan. Kung po pwede, ikulong lahat ng mga maka-Duterte. Pinakulong mo nga yung isang general Di ba? Kayo na may karapatan. Kayo na magkarapatan mag-contempt. Kayo na may karapatan manghusga. Ipinapaalala ko lang hindi kayo judge. Hindi kayo judiciary. Ma'am Castro, legislative kayo. Gumawa ka ng batas. Kayong laging nakikialam sa politika. Pag may patungkol sa Duterte, gusto nyo kontrahin. Hindi po yan ang trabaho ng congressman. Hindi yan ang trabaho ng party list. Asikasuhin mo kung ano ang advokasya ng party list po. May inaasikaso mo si Roque. Ayusin ninyo kung bakit ka hinalal ng taong bayan. Ewan ko nga ba, ba't ka nga ba hinalal? To represent yung advokasya. Hinalal ba kayo ng taong bayan para bakbakan ng Duterte? Yung mga congressman sa distrito, hinalal ba yan ng taong bayan para imbestigahan ang confidential funds ni BP Sara? Hinalal ba ng taong bayan yan? Mga congressman na yan sa distrito nila para babuhin ng Duterte? Yan na ang trabaho ng legislative ng mababang kapulungan?
Paalala lang po, baka hindi nyo naiintindihan na trabaho nyo. Kaya gusto natin simulan na yon para mas ma-process na rin natin kung ano man yung tamang pamamaraan na makarating yung aming recommendation not to give give asylum to Harry Roque. So dadaan pa yan dun sa proseso at gusto natin yan simulan na. Ma'am, kasi diba, sa pagkakaintindi ko, bago ka payagan na mabigyan ng asylum, kailangan may political persecution. Do you believe na mayroong political persecution ngayon si Harry Roque versus political persecution versus pagpapatupad lang ng batas? Kaya nga nakakatawa itong si Roque. Tanga! Tanga lang ang maniniwala na walang political persecution patungkol kay Roque. Bigla siya nagkaroon ng kaso sa Pogo. Meron siyang biglang kasos na, ano yung kaso ni Roque? Hindi ko maintindihan. Meron pa bang tanga bukod doon sa mga panatiko ni Marcos na naniniwalang walang political persecution nangyayari sa bansa natin? Ewan ko lang Ewan ko lang kung gaano katindi ang utak ninyo kung kayo hindi nyo pa nakikita. It's brighter than the sun. Yung political na pang-aapi sa mga kalaban. Ganyan na po katindi ngayon. Saan ba kayo nakatira sa Mars? Hindi nyo nakikita? Si Harry Roque mukhang hindi niya alam ang ibig sabihin ng asylum. Kasi pangunahin na dahilan kung bakit nag-apply ng asylum ay talagang hindi tamang yung pagpo-prosecute sa'yo politically ng iyong gobyerno. Totoo yun. Yun lang naman ang asylum Magsisika na asylum dahil ikaw pinag-iinitan politically. Yun lang. Hindi ba? Tanong ko sa'yo, kung si Roque sobrang sip-sip kay Marcos, may kaso kaya siya? Hello! Naman! Nagtatanga-tangahan pa tayo Kaya yung kailangan niya lang naman gawin ay maging accountable siya doon sa mga issues sa kanya ng House of Representatives, particular ng Quadcom. Nakita mo, bakit sa House? Ba't sa Quadcom? Kung may kaso si Roque, ba't di nyo kasuhan? Ganyan ang ginawa nyo kay Tatay Digong. Hindi nyo kasuhan. Puro kayo bintang. Blinow up nyo pa yung number. 30,000, 40,000. Yung pala, ilan lang. Pagdating sa ICC, ilan lang. Tapos hindi naman kayo pansinin ng gobyerno na fake news. Ang bihira ang nangyayari sa Pilipinas. So, yun yung gusto niyang takasan, yung accountability. Parehas sila nung kanyang amo na takasan nila yung kanilang accountability dito sa Pilipinas kaya nagsisik ng asylum. Hindi nagsik ba ng asylum si Katulad daw ng amo niya. Sino pinagtutunguhan nitong amo niya, yung si Duterte? Nagsik ba ng asylum si Duterte? May alam ba talaga to sa politika? Ano ba ito si Castro? Ba't ka ba nakaposisyon? Ewan ko sa iyo. Na nagtatago hindi ro harapin. Yun nga ang gusto ni Tatay Digong, harapin dito sa korte natin Hindi naman siya nagsik ng asylum sa ibang bansa. Kayo nga ang nagpadala sa KPRRD sa ibang bansa. Saan ka ba nagpupunta? Saan ka ba pinabili ng suka? At hindi mo naiintindihan yung nangyayari sa Pilipinas. Kailan nagsik ng political asylum? Si Tatay Digong. Sino ba tinutukoy mong amo niya? Di ba si Digong? Si Tatay Digong? Ang hihina talaga ng utak na ito si Castro. Pag ganito talaga ang ating mga party list, tanggalin na ang party list. Sabi ko nga, dapat ay hindi ito payagan ng bansang Netherlands, dahil hindi naman siya politically persecuted dito Siya pa nga yung dapat na singilin, ng ating mga mamamayan. Hindi siya politically persecuted? Sino nagsabi? Lalong-lalo na yung mga biktima rin nung EJK dahil siya yung nagdi-defend ng ginagawang kabalbalan ni Duterte dito sa war on drugs. So pagka nagdi-defend ka ng isang kliyente mo, kung ikaw ay abogado, may kaso ka? Alam mo, Quadcom, pakausap nyo muna sa abogado to si Castro. Yung kanyang bunganga, lumalabas yung laman ng utak niya at saka nung noon niya. Talaga sabog-sabog. Ano ba talaga? Nagmumultivitamins ka ba, Castro? Matanong ko lang. Ikaw ba ay nag-Coca-Cola rin? Mahilig ka ba sa soft drinks? Parang nasunog yung utak mo. Bawas-bawasan mo yung soft drinks. If you have a direct message lang po sa kanya, ano po yung mensahe nyo kay Attorney Harry Roque? Ano mensahe mo kay Roque? Well, sabihin ko sa kanya, Mars, umuwi ka. Naku, Mars. Nagdadalaga si Castro. Ay! Mars, umuwi ka na. Dito at harapin mo yung
mga tinatanong ng Quadcom dito at i-clear mo yung sarili mo muna dito, no? Bago ka mag-abuga-abogado kay Gulo nyo rin kausap, no? Clear mo muna yung sarili mo dito, pumunta ka dito, umuwi ka dito, bago ka mag-abuga-abogaduhan dyan. Si Roque gusto ron, pinauuwi nyo. Si Tatay Digong gusto rito, pinadala nyo ron. Tingnan mo anong kabalbalan niyang. Ba't hindi nyo pahuli sa ICC tas doon nyo litisin? At totalan doon na si Roque. Tapos si PRRD pauwiin nyo rito. Ang gulo-gulo nyo, yung gustong umuwi, ayaw nyo pauwiin. Yung ayaw umuwi, pinauuwi nyo. Ano ba naman kayo? Pambira itong mga ito. Bawas-bawasan nyo yung kung ano man yung vision ninyo, ha? Baka kulang na kayo sa tulog. dating Presidente Duterte. Nag-exercise ka ba? Baka sobra ka sa exercise, ha? Baka yan ang bisyo mo. Ano kaya, Castro? So, karapatan mo naman yan na mag-abogado. Pero dapat harapin niya muna yung mga questions ng members ng Quadcom dito. At Dito siya nandito. Harapin niya muna yung questions. Pwede naman. Di ko gusto may question kayo. Padala niyo yung question, sasagutin niya. Hindi, puro siya dito. Harapin muna dito. Dito. Bigyan niyo nga ito ng internet. Baka gusto lang nito ng internet. Dito ma-clear out niya yung kanyang relation, no? O yung involvement niya. Clear out niya muna yung kanyang relation. Si Castro. Kulit mo, Castro. May clear niya muna yung kanyang relation. Ano ba relation? Sino bang karelasyon ngayon ni Attorney Roque? Sakit sa ulo itong mga bata mo, Marcos. Balik ka na sa bundok. Punta ka doon sa Sub-Saharan Africa. Akyat ka na sa bundok, tapos doon ka ulit. Kausapin mo yung mga bata ron, Castro. At i-clear mo yung mga relation mo doon sa mga bata sa bundok. Sa Pogo. Ay nako.